Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 186. Hindi alam ni Guning ang sasabihin. Bagamat naisip niyang hindi na kailangan para sa kanya na gawin iyon, labis siyang naantig. Inayos niya ang lahat para sa kanya. Sumagot si Guning. Paano ang deal na tinalakay ng lalaki sa aking tiyuhin? Leng Xiaoteng. Nagkataon na siya ay nagtatayo ng isang pabrika sa suburb, ngunit makikipag-usap lamang siya sa iyong tiyuhin kung siya ay nasiyahan sa mga materyales sa pagtatayo. Ibig sabihin, gustong makipagtulungan ng lalaki kay Jiang Shu dahil nasiyahan siya sa kalidad ng mga construction materials na maibibigay ni Jiang Shu. Na may katuturan bagaman. Ang mga materyales sa konstruksyon na inihanda ni Jiang Shu ay lahat ay may mataas na kalidad. Karamihan sa mga mapagkakatiwalaang mamimili ay pipiliin si Jiang Shu upang maging kanilang provider. Sumagot si Guning. Salamat. Sa totoo lang, nakaupo si Leng Xiaoteng sa kanyang Land Rover hindi kalayuan sa Zuri Construction Material Store. Tumingin siya sa direksyon ng Zuri Construction Material Store. May malabong ngiti sa kanyang labi. Natutuwa siyang makita itong masaya. Pagkatapos ay sinabi ni Guning kay Jiang Shu, Tito, lahat ito ay mula sa isang kaibigan ng aking kaibigan. Alam niyang gaganapin ang opening ceremony ngayon, kaya pinadalhan kanya ng mga regalo. Mangyaring tandaan ang kanilang mga pangalan, maaari kaming magpadala ng mga regalo pabalik sa kanila sa hinaharap. Kaibigan mo. Anong klaseng kaibigan? Paano niya nakilala ang napakaraming mayayaman? Tanong ni Guman. Ito ang unang pagkakataon na tinanong niya si Guning tungkol sa kanyang mga kaibigan, ngunit napakalaki ng halaga nito sa pagkakataong ito, at lahat sila ay namangha. Alam ni Guning na hindi niya maibigay ang kanyang ina ng isang walang kabuluhang sagot, kaya ipinaliwanag niya sa ganitong paraan, siya ang kaibigan na iniligtas ko ang buhay. Patuloy kaming nakikipag-ugnayan ngayon. Nay, alam mo ang network matters sa negosyo. Isa siyang mahalagang tao, at handang tumulong sa akin. Hindi ko na yata dapat tanggihan. Nang marinig iyon, naniwala si Guman na ayos lang. Samantala, naglabas si Qin Zixen ng isang kahon na ibinigay kay Guning. Boss, ang aking pinsan na si Yifan ay may trabaho ngayon, kaya hiniling niya sa akin na ibigay ang Reg Along ito sa iyo. Ano? Nagulat si Guning. Hindi niya sinabi kay Qin Yifan kaya paano niya nalaman ang tungkol dito. Tiyak na sinabi sa kanya ni Qin Zixen. Salamat, kinuha ito ni Guning, pagkatapos ay ibinigay kay Jiang Shu. Wow! Binuksan ito ni Jiang Shu, at inikat ang kanyang mga mata sa gulat nang makita niya kung ano ang nasa loob. Ginto ba ito? Mga ad ng Pub Future. Ito ay isang magiting na hukbo na ganap na gawa sa purong ginto. Ang matapang na tropa ay isang maalamat na hayop at nanindigan para sa mabuting hangarin noong sinaunang panahon. Maaari itong mag-ipon ng walang katapusang kapalaran sa kanyang tiyan, ngunit hindi ito nagpakita. Maaari rin itong maghatid sa iyo ng swerte at matulungan kang magpatakbo ng isang kumikitang negosyo, paliwanag ni Qin Zixen. Ano? Ganap na gawa sa ginto. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Ito ay dapat na nagkakahalaga ng higit sa 1,000,000 yuan nang hindi bababa sa ayon sa laki nito. Ito ay napakamahal. Medyo nanginginig ang mga kamay ni Jiang Shu. Hindi siya naglakas loob na kunin ito. Hindi inisip ni Guning na ito ay isang malaking bagay. Pinadalhan niya ang ama ni Qin Yifan ng isang anti-gang nagkakahalaga ng ilang milyong yuan noong nakaraang pagkakataon. Ginawa ito ni Qin Yifan sa pagkakataong ito upang ipakita ang kanyang pagpapahalaga. Pumunta si Guning sa tabi ni Jiang Shu, inaliw siya sa mahinang boses, Tito, pakiusap kunin mo. Pinadalhan ko ang kanyang ama ng mamahaling regalo sa kaarawan ng kanyang ama. Buti na lang kunin natin ang regalo niya. Sinabi iyon ni Guning para lang mawala ang pag-aalala ni Jiang Shu. Sa katunayan, si Jiang Shu ay nag-relax ng husto pagkatapos ng ginhawa ni Guning. Habang nagpapahinga, tumabi si Guning para tawagan si Qin Yifan. Nag-alinlangan si Qin Yifan na sagutin ito sa simula, dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin kay Guning, ngunit sinagot niya ito sa huli. Hay!
Hay, maraming salamat sa regalo. Paumanhin, hindi ko sinabi sa iyo dahil natatakot ako na hindi ka mapalagay, pasalamat sa kanya ni Guning bago humingi ng tawad sa kanya. Wala lang. Okupado pa rin ako ngayon, maaliwalas na sabi ni Chin Yifan. Siyempre, ito ay isang dahilan. Naiintindihan din ni Guning, at hindi niya ito itinuro. Hindi nagtagal ay binaba na nila ang tawag. Sa opisina, hinayaan ni Chin Yifan na gumala ang kanyang isipan, nakatutok ang kanyang mga mata sa telepono. Nalungkot siya sa kanyang puso, dahil hindi niya makalimutan si Guning. Sa hapon, ginabayan ni Jiang Shu ang kanyang mga bisita sa isang malapit na 5-star hotel upang kumain ng magkasama. Ang lahat ng mga bisita ay nagpadala sa kanya ng mga mamahaling regalo, talagang kailangan niyang pretuhin sila ng maayos. Pagkatapos kumain, maaga pa naman. Iminungkahi ni Guning, bakit hindi natin bisitahin ang ina ni Mixie? Matagal na namin siyang hindi banibisita. Naisip ni Guning na ito ay hindi magalang dahil hindi nila banibisita ang ina ni Mixie sa loob ng 1 linggo. Mga ad ng Pub Future. Oh, tama. Paano natin makakalimutan? Biglang natauhan ang lahat pagkatapos. Maginhawa ba para sa inyong lahat? Naunawaan ni Mixie na hindi kailanman bibisitahin ng kanyang mga kaibigan ang kanyang ina nang walang laman ang mga kamay. Wala lang. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Pagkatapos, sabay silang pumunta sa ospital. Bumili sila ng isang tumpok ng mga pampalusog na produkto bago nila binisita ang ina ni Mixie. Sinubukan silang pigilan ni Mixie nang walang kabuluhan. Parehong namangha ang mga magulang ni Mixie nang lumitaw sila na may dalang mga bag at kahon ng mga pampalusog na produkto. Ang ina ni Mixie ay gumaling, maging ang kanyang malalang sakit ay gumaling. Kaya na niyang mamuhay tulad ng isang normal na tao. Iyon ang epekto ng kapangyarihan ni Guning. Bagamat nasa mabuting kalagayan na ngayon ang ina ni Mixie, matagal na siyang nakahiga sa kama, at kulang sa ehersisyo. Kinailangan pa niyang magsanay para magamit ng maayos ang kanyang mga paa, ngunit makakalabas na siya sa ospital sa lalong madaling panahon. Walang katapusang pasasalamat ang ina ni Mixie kay Guning, at halos lumuhad sa harap ni Guning pagkatapos niyang malaman na si Guning ang nagpahiram ng pera sa kanyang pamilya. Ang debut release ng chapter na ito ay nangyari sa N0V3L sa Lungguhit B1N. Upang makapagpahinga ng mabuti ang ina ni Mixie, umalis si Guning at ang kanyang mga kaibigan pagkaraan ng 30 minuto. Ayaw nilang abalahin ang ina ni Mixie ng masyadong matagal. Gusto silang i-walk out ni Mixie, ngunit tumanggi si Guning. Magkaiba ang direksyon ng kanilang mga tahanan, kaya naghiwalay sila sa tarangkahan ng ospital. Nagplano si Guning na tumakbo pa uwi. Hanggat kaya niyang tumakbo, hindi siya sasakay ng kotse, ngunit hindi nagtagal, isang pamilyar na Land Rover ang huminto sa kanyang tabi. Ito ay si Leng Xiaoteng. Hindi kaagad nakapasok si Guning, ngunit tinitigan niya si Leng Xiaoteng. Bakit ka nandito? Medyo kinabahan si Leng Xiaoteng. Hindi siya naglakas loob na salubungin ang mga mata nito, at alam niyang hindi niya dapat sinunod si Guning, ngunit sinabi niya rito ang totoo. Sinusundan kita. Bakit? Tanong ni Guning. Walang dahilan, gusto lang kitang sundan, sagot ni Leng Xiaoteng. Naantig si Guning. Ayaw niyang itulak si Leng Xiaoteng palayo sa kanya, kaya nagpa siya siyang kalimutan ito, at sumakay sa kotse. Kumain ka na ba? Hindi pa, sabi ni Leng Xiaoteng. Nagbitiw na pumirma si Guning. Anong gusto mong makuha? Sabay tayong kumain, sabi ni Guning. Malaki, lumiwanag ang mukha ni Leng Xiaoteng. Agad niyang pinaandar ang sasakyan sa unahan. Si Leng Xiaoteng ay hindi mapili sa mga restaurant, ngunit pinili niya ang isang magarbong restaurant na may romantikong ambience noong kasama niya si Guning. Bagamat hindi sila gaanong nag-uusap habang nakaupo sa isa't isa, masaya silang magkasama. Si Leng Xiaoteng ay nag-order ng steak, habang si Guning ay nag-order lamang ng isang tasa ng kape dahil siya ay kumain na. Bahagyang kumunot ang noo ni Leng Xiaoteng na halatang hindi nasisiyahan.
Hindi ka ba natatakot na maapektuhan nito ang iyong pagtulog? Hindi talaga. Wala itong epekto sa akin, paliwanag ni Guning. Sa katunayan, may kapangyarihan si Guning, kaya maaari siyang makatulog o manatiling gising kahit kailan niya gusto. Hindi na nagpumilit si Leng Xiaoteng noon. Biglang napagtanto ni Guning na lubos niyang nakalimutan ang kanyang plano tungkol sa bundok ng Yuntay. Ngunit wala na siyang oras ngayon at maaari na lamang siyang maghintay hanggang makabalik siya mula sa CTG. Nung almost 10 PM na, umalis na yung dalawa. Pinabalik ni Leng Xiaoteng si Guning sa Zone G, at gaya ng nakagawian ay hindi siya umalis hanggang sa tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Pag-uwi ni Guning, napansin niya na ang kanyang pamilya ay nakatingin sa isang bangkos ng mga regalo at pulang sobra na natanggap nila ngayon. Parehong nagpadala sina An Chen at Le Zheng gayon ng pulang sobre na 66,000 yuan, na nangangahulugan ng swerte. Ang Shenghua Real Estate ay nagpadala ng 88,000 yuan, na may magandang kahulugan ng isang umuunlad na negosyo. Ang Kamay Beauty Salon ay nagpadala lamang ng mga basket ng mga bulaklak, dahil ito ay kanilang sariling negosyo. At ang mga dumating para sa kapakanan ni Leng Xiaoteng lahat ay nagpadala ng 66,000 yuan o 88,000 yuan sa ngalan ng kanilang mga kumpanya. Kahit na ang mga individual ay nagpadala ng hindi bababa sa 200,000 yuan bawat isa. Katulad nito, ang mga kaibigan ni Jiang Shu ay nagpadala rin ng libu-libong yuan. Ang pinakamahal na regalo ay ang gintong matapang na tropa ni Qin Yifan, na nagkakahalaga ng 1,000,000 yuan. Nakatanggap sila ng mahigit 1,000,000 yuan sa cash ngayon. Ito ang unang pagkakataon na si Jiang Shu at ang iba pa ay nakakita ng napakaraming pera, kaya hindi sila makapaniwala na ito ay totoo. Ningning, lahat ito ay galing sa iyong mga kaibigan. Sa tingin ko dapat mo silang kunin. Pinaghiwalay na ni Jiang Shu ang mga regalo mula sa network ni Guning. Akala niya ay kay Guning ang mga ito, sa halip na siya. Hindi, kunin mo na sila. Maaari mong isave ang mga ito bilang iyong pondo, pagtanggi ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Pero, hindi inisip ni Jiang Shu na ito ay isang magandang ideya. Huwag kang mag-alala. Kailangan mong bayaran ang mga bisitang iyon kapag inanyayahan ka nilang dumalo sa isang seremonya o iba pa sa hinaharap, paliwanag ni Guning. Sadyang tinulungan ni Leng Xiaoteng ang kanyang tiyuhin na bumuo ng isang network, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na mapanatili ang relasyon sa kanila. Well, nag-isip sandali si Jiang Shu at sa wakas ay pumayag. Sige. Kukunin ko na sila. Oh, Nay, aalis ako bukas papuntang CTG, sabi ni Guning kay Guman. Ano ang gagawin mo doon? Tanong ni Guman. Pakiramdam niya ay palaging abala si Guning kamakailan, kaya bahagyang nag-aalala siya. Kailangan kong pumunta at tingnan ang bago kong tindahan. Magbubukas ito ngayong weekend, hindi itinago ni Guning ang katotohanan, ngunit hindi nagbigay ng impormasyon tungkol sa tindahan. Naisip ni Guman na ito ay isang tindahan na pinamamahalaan ni Guning at Moke, kaya hindi na siya nagtanong pa. Kinabukasan, umalis si Guning ng 7 AM. Naghihintay si Leng Xiaoteng sa kanya sa labas ng Zone G. Mananatili ka ba sa isang hotel sa CTG? Tanong ni Leng Xiaoteng. N0V3LB1N ang unang plataporma na naglalahad ng kabanatang ito. Bagamat narinig ni Leng Xiaoteng mula kay Chen Ming na nakilala niya si Guning sa Clean Water Blue Sky. Hindi siya sigurado kung nanatili ba ito sa lugar ng isang kaibigan o siya mismo ang bumili nito. Hindi naman. Mayroon akong apartment sa Clean Water Blue Sky sa CTG. Doon ako titira, dahil madalas akong lilipad sa CTG sa hinaharap, sabi ni Guning. Biglang may naisip na ideya kay Guning. Isinaayos mo ba na dumalo ang mga tao sa seremonya ng pagbubukas ko doon tulad ng ginawa mo kahapon? Medyo natarante si Leng Xiaoteng, ngunit tumango. Hindi alam ni Guning ang sasabihin. Hindi niya gustong gawin niya iyon para sa kanya, ngunit hindi rin niya ito gustong tanggihan. Galit ka ba? Kinakabahang tanong ni Leng Xiaoteng. Siyempre hindi. Iniisip ko lang na hindi magandang ideya na may utang ka sa iba dahil sa akin, paliwanag ni Guning.
Mga ad ng Pub Future. Ayos lang. Lahat sila ay kasama ko sa pagkakataong ito, sabi ni Leng Xiaoteng. Sinadya ni Leng Xiaoteng na hindi sabihin kay Xu Jinchen ang tungkol sa negosyo ni Guning sa CTG. Pinayagan na niya si Xu Jinchen na umalis sa kanilang base, at alam niya na talagang pupunta si Xu Jinchen sa CTG kapag nalaman niya kung ano ang ginagawa ni Guning doon. Si Leng Xiaoteng, syempre, ay ayaw siyang magpakita. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Guning pagkatapos ng paliwanag ni Leng Xiaoteng. Nakarating sila sa airport makalipas ang 30 minuto. Ipinadala ni Leng Xiaoteng si Guning sa lounge bago siya umalis. Tinawag ni Zhou Zhenghong si Guning pagkatapos. Boss, may isang news reporter mula sa News at 6:30 na gustong magpa-interview sa akin. Dapat ko bang tanggapin? Oo. Isa itong magandang pagkakataon para i-advertise ang aming brand, sagot ni Guning. Bagamat sikat na ang kanilang advertisement, ayaw niyang palampasin ang anumang pagkakataong i-promote ito. Sa pahintulot ni Guning, agad na nakipag-ugnayan si Zhou Zhenghong sa reporter at tinanggap ito. Ang reporter na tumawag kay Zhou Zhenghong ay pinangalan ng Ling Zhou, at isang news reporter na nagtatrabaho para sa News at 6:30. Ang palabas ay palaging mataas sa rating. Bagamat na ipalabas na ang advertisement para sa Jade Beauty Jewelry ilang araw na ang nakalipas. Hindi naman sila mahilig sa Jade, kaya hindi nila naisip na kailangan pang magkaroon ng panayam tungkol dito. Gayunpaman, biglang binigyan sila ng editor ng programa ng isang gawain upang makapanayam ang boss ng Jade Beauty Jewelry at kunan ng larawan ang King's Green. Ang isang video ng Jade ay mas kaakit-akit kaysa sa mga larawan. Sa makatuwid, binanggit ni Ling Zhou ang numero mula sa advertisement post ng Jade Beauty Jewelry at idinial ito. Hindi pa bukas ang tindahan, pero may mga trabahador na sumasagot sa tawag. Agad na sinabi ng isang manggagawa kay Zhou Zhenghong ang balita pagkatapos ng tawag ni Ling Zhou. Sa pahintulot ni Zhou Zhenghong, ibinigay ng manggagawa ang kanyang numero kay Ling Zhou, kung saan nakilala ng dalawa ang isa't isa. Dumating si Ling Zhou sa minuto na tinawagan siya ni Zhou Zhenghong at pumayag na magkaroon ng interview. Ngunit hindi pinapayagan ang mga reporter na pumasok sa pabrika, kaya nagkaroon sila ng panayam sa labas. Pumasok si Zhou Zhenghong upang dalhin ang King's Green para hayaan silang bumaril. Kung sakaling magkaroon ng anumang aksidente, si Chang Qingshan at ang iba pa ay tumigil sa pagtatrabaho at lumabas kasama si Zhou Zhenghong. Si Zhou Zhenghong ay may karanasan at alam niya kung paano ay advertise ang tatak ng Jade Beauty Jewelry. Bagamat ang reporter ng balita ay dumating sa kanila sa sarili niyang inisyatiba. Binigyan pa rin ni Zhou Zhenghong ang reporter at cameraman ng pulang sobre na tig-500 yuan bawat isa, dahil ang balita ay para sa kanila. Hanggat kinuha nila ang mga pulang sobra, malamang napahabain nila ang oras ng komersyal. Sinabi sa kanya ni Ling Zhou na kung maaari, mag-shoot din sila sa tindahan bukas. Siyempre tinanggap sila ni Zhou Zhenghong. Dahil ito ay libreng advertisement para sa kanila. Pagkatapos ng panayam, pumunta si Zhou Zhenghong para sunduin si Guning. Nilap niya ang King's Green sa safe bago nagmaneho palayo. Binuksan ni Guning ang kanyang telepono sa sandaling bumaba siya sa eroplano. Agad niyang tinawagan si Leng Xiaoteng, ngunit naka-off ang kanyang telepono. Naunawaan ni Guning na aalis din si Leng Xiaoteng sa CTF ngayon, kaya malamang nasa eroplano na siya. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe at sinabi sa kanya na ligtas siyang dumating. Sa oras na iyon, sa paliparan ng CTF, si Xu Jinchen ay kakababa lang din ng kanyang flight. Tinawagan niya si Leng Xiaoteng, ngunit naka-off ang kanyang telepono. Medyo napipi si Xu Jinchen. Aalis ba si boss ngayon dahil lang sa darating ako? It must be that, kung hindi ay hindi niya i-off ang phone niya. Ipapapatay ni Leng Xiaoteng ang kanyang telepono sa dalawang pagkakataon lang. Nasa kalagitnaan siya ng isang gawain, o nasa eroplano siya. Ang kanyang telepono ay hindi kailanman nawalan ng kapangyarihan. Hanggat wala siya sa isang gawain, palagi niyang naka-on ang kanyang telepono. Wala si Leng Xiaoteng sa isang gawain.
Kung siya nga, malalaman ni Xu Jinchen ang tungkol dito. Hindi alam ni Xu Jinchen kung ano ang gagawin ngayon. Umalis ang amo niya pagdating niya. Tinawagan ni Guning si Master Fu at ang kanyang mga kaibigan bago siya sumakay sa eroplano. Tuwang-tuwa ang mga master na iyon nang malaman na nasa CTG si Guning ngayong umaga. Excited silang makita ang King's Green. Nakita ni Guning si Zhou Zhenghong nang lumabas siya sa exit ng airport na ito sa CTG. Tinawagan niya si Master Yan, Master Fu at Master Bai at sinabihan silang magkita sila sa factory area kapag sumakay na siya sa kotse. Ang tatlong master ay nagtipon kanina, naghihintay sa pagdating ni Guning. Sa sandaling tinawag sila ni Guning, pumunta sila sa lugar ng pabrika nang walang pagkaantala. Medyo matagal bago makarating sa pabrika si Guning, kaya mas maagang dumating doon ang mga master na iyon kaysa sa kanya. Hindi sila agad pumasok, sa halip ay tinawagan si Guning. Dahil nandoon si Guning sa loob ng 5 minuto, nagpasya silang hintayin siya sa labas. Kahit na pumasok sila ngayon, walang tatanggap sa kanila, dahil walang nakakakilala sa kanila. Sa loob ng 5 minuto, sa wakas ay naroon na si Guning. Nang makita si Guning, ang mga Panginoong iyon ay tuwang-tuwa, na parang nakikipagkita sila sa sarili nilang apo. Ang kanilang layunin ay talagang makita ang King's Green, kaya hinimok nila si Guning na pumasok sa loob nang batiin sila ni Guning. Parehong gustong tumawa sina Zhou Zhenghong at Guning. Pagkatapos magparehistro sa gatekeeper, pumasok ang isang grupo sa kanila. Mga ad ng Pub Future. Sina Master Fu at Master Bai ay sabik na makita ang King's Green. At wala sa mood na bumisita sa pabrika, ngunit si Master Yan, na hindi gaanong interesado sa Jade, ay pinili na bisitahin muna ang pabrika. Ginabayan ni Guning sina Master Fu at Master Bai sa lounge. Samantala, pumunta si Zhou Zhenghong upang kunin ang King's Green. Nang makita ang King's Green, sina Master Fu at Master Bai ay nakipagkompetensya sa isa't isa upang magkaroon ng unang tingin. Girl Gu, lahat ng Jade na mayroon ka dito ay mahalaga. Umikot si Master Yan sa pabrika at nagulat siya. Oo, plano kong bumuo ng high-end na brand, kaya lahat ng Jade ay nasa itaas ng medium-high level, sabi ni Guning. Napakagandang ideya iyan, papuri ni Master Yan. Si Master Fu at Master Bai ay parehong hindi maaaring ilagay ang King's Green, at pareho silang gustong tanggalin ito. Pagkatapos ng 30 minuto, sa wakas ay napagkasundoan nilang iwanan ito sa kahon nito. Napakamangha, nagseselos na sabi ni Master Fu. Siya mismo ang gustong putulin ang King's Green. Pagkatapos, sina Master Fu at Master Bai ay naglibot sa pabrika ni Guning. Lahat sila ay patuloy na pinupuri siya nang malaman nila ang kalidad ng Jade sa pabrika na ito. Dahil alam nilang si Guning lang ang nagtanggal ng lahat ng Jade, lubos silang namangha. Paano mo nagawa? Kahit na ang Diyos ay hindi maaaring maging tumpak, ngunit ginawa mo ito ng napakadali. Si Master Bai ay namangha, at hindi makapaniwala. Ngumiti lang si Guning, ngunit hindi na nagpaliwanag pa. Hindi rin pinilit ni Master Bai si Guning na sabihin sa kanya ang lahat. Ito ay negosyo ni Guning pagkatapos ng lahat. Alam nila na dapat silang lumayo sa privacy ng iba. Maliban kung si Guning ay handang magsabi sa kanila mismo. Pagkatapos ng maikling tour, 11:30 AM na. Inanyayahan sila ni Guning na kumain ng magkasama, kasama sina Zhou Zhenghong, Chang Qingshan at ang iba pa. Mga ad ng Pub Future. Umalis si Master Fu at ang kanyang mga kaibigan pagkatapos kumain, habang si Guning at ang iba ay bumalik sa pabrika. Sa oras na iyon, sa wakas ay malaya na si Guning na makita ang pares ng mga pendants. Tapos na yung naka-dragon, pero yung isa na may phoenix kailangan pang kuskusin. Tiningnan ito ni Guning, at nasiyahan. Ang galing ni Chang Qingshan sa pag-ukit ay tunay na mahusay. Si Chang Qingshan ay mas mahusay kaysa kay Zhang Rong sa pag-ukit ng kamay. At si Zhang Rong ay mas sanay sa pag-ukit gamit ang mga makina, kaya't hiniling ni Guning kay Chang Qingshan na gawin ang pares ng mga pendant para sa kanya. Sa hapon, nanatili si Guning sa pabrika. Bagamat wala siyang maitutulong sa kanila, marami siyang kapangyarihan.
Nang halos 3 ng hapon, dumating si Qin Yifan sa airport sa CTG. Tinawagan ni Guning si Sito Ye na nag-imbita sa kanya na kumain ng magkasama sa 6:00 ng gabi. Kailangan niya ang tulong niya. Masaya si Sito Ye na tulungan siya, kaya pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Hanggat gusto ni Guning na makilala siya, kahit na hindi siya available, babaguhin niya ang kanyang schedule upang umangkop sa kanya. Ang itinalagang lugar ay ang Huangdeng Hotel. Nag-order si Guning ng isang pribadong silid at sinabi sa Sito Ye ang numero nito. Dumating siya sa Huangdeng Hotel bandang 5:40 p.m. Nakarating si Sito Ye doon ng 5:50 p.m. Nagsilbing orihinal na host ang N0V3 Letera 0V para sa paglabas ng kabanatang ito sa N0V3LB1N. Natutuwa akong makilala ka. Mangyaring maupo, malugod siyang tinanggap ni Guning. Bagamat alam niya na si Sito Ye ang boss ng Qinggang, hindi siya nakaramdam ng kaba. She behaved as usual. Pagkatapos ng lahat, ipinalagay niya na nagsilbi siya bilang isang senior leader sa Qinggang sa pinakadulo. Simula. Ang boss ng Qinggang syempre ay nasa isang mas mahalagang posisyon kaysa sa isang senior leader. Ngunit ang mga maimpluwensyang opisyal at ang national leader ay igagalang kahit na ang isang senior leader, lalo na ang boss, ng Qinggang, dahil ang isang senior leader ay lamang mas mababa ang ranggo kaysa sa amo. Ang dahilan kung bakit naging komportable si Guning ay dahil ang pakikitungo sa kanya ni Sito Ye sa magiliw na paraan. Gayunpaman, mas iginagalang niya siya ngayon. Hinayaan ni Guning na mag-order muna si Sito Ye. Pagkaalis ng waiter, nagtanong si Sito Ye, ano ang gusto mong gawin ko? Pwede mo lang sabihin sa akin. Well, bukas ang Jade Jewelry Store ko sa CTG. Kung sakaling mangyari ang mga aksidente, gusto kong kumuha ng ilang mga gwardya upang protektahan ang mga alahas, at tulungan kami sa pagpapanatili ng kaayusan sa site. Mayroon ka bang anumang mga rekomendasyon para sa mahusay na mga kontratista sa seguridad? Alam talaga ni Guning na ang Qinggang ay may sariling security contractor. Ngunit hindi niya ito direktang sinabi, kaya't itinago niya ang katotohanan na alam na niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Magbubukas ka ng Jade Jewelry Store. Nagulat si Sito Ye. Hindi niya inaasahan na si Guning ay nakapagpatakbo ng negosyo sa murang edad. Wow, hindi ka talaga kapanipaniwala. As for her request, it was nothing to him, so he answered with a lacrite, ako mismo may security contractor. Ilang bantay ang kailangan mo. Kaya kung ayusin ito para sa iyo bukas. Talaga. Iyan ay napakahusay. Kailangan ko ng 10, sabi ni Guning. Walang problema, magkaibigan tayo. Sagot ni Sito Ye. Sa katunayan, pinahahalagahan ng mga tao sa mga gang-ang pagkakaibigan. Hanggat kaibigan ka nila, handa silang gawin ang lahat para tulungan ka. Siyempre, pinakaayaw nila ang pagtataksil. Sa sandaling ipinagkanulo mo sila, ikaw ay napahamak. Ang balita sa 6:30 ay ipinalabas noong 6:30 p.m., nang ang lahat ay nagsasaya sa kanilang pagkain, o nagpapahinga pagkatapos ng hapunan. Mahusay na libangan ang kumain o magpahinga habang nanonood ng palabas. Nakahiga si Xiaoping sa sofa pagkatapos ng kanyang hapunan. Binuksan niya ang TV na nanonood ng news at 6:30. Nalaman na niya ang tungkol sa pinakasikat na brand kamakailan na Jade Beauty Jewelry. Super inggit din siya sa Kings Green. Hindi siya nakakatulong. Mga ad ng Pub Future. Iniisip sa sarili, bakit hindi ko naputol ang Kings Green, at nanalo ng isang kapalaran. Bukod, ang Jade Beauty Jewelry ay isang high-end na brand na gumagamit ng jade mula sa medium-high level at mas mataas. Ang kanyang Zufu Jewelry ay hindi man lang makapagbigay ng ilang medium-level na jade, at pangunahing ginagamit ang medium-low o low-level na jade. Ang kanyang brand ay halos 200 milyong yuan sa mga asset, at nagiging hindi gaanong sikat. Naunawaan din niya na ito ay dahil pinalitan niya si Zhou Zhenghong upang maging bagong boss ng Zufu Jewelry. Naapektuhan ng kanyang pag-uugali ang tatak ng Zufu Jewelry. Ayaw tanggapin ni Xiaoping ang katotohanan, ngunit kailangan niyang harapin ito.
Wala pa rin siyang ideya na si Jo Jenghong ang namamahala sa Jade Beauty Jewelry, kung hindi ay mabigla siya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay talagang nabigla siya, dahil lumabas si Jo Jenghong sa news at 6:30 na may hawak na King's Green sa kanyang mga kamay. Ang kanyang titulo ay ang chairman ng Jade Beauty Jewelry Company. Napatalon si Xiaoping mula sa sofa na napabilog ang kanyang mata sa gulat. Hindi, imposible. Imposible. Tumangging maniwala si Xiaoping. Ang kanyang asawa, na nasa kusina, naghuhugas ng pinggan, ay narinig ang kanyang galit na boses at tumakbo palabas sa kanya. Anong nangyari? Si Jo Jenghong ay ang chairman ng Jade Beauty Jewelry Company. Maniniwala ka ba? Itinuro ni Xiaoping ang TV. Ano? Imposible yan. Halos hindi ito matanggap ni Mrs. Xiao, ngunit napakalinaw ng balitang naglalaro sa TV. Narinig din ni Mrs. Xiao ang tungkol sa Jade Beauty Jewelry. Sinabi pa niya sa kanyang mga kaibigan na titingin siya bukas. Gustong-gusto ng mga babae si Jade. Bagamat ang kanyang asawa ay namamahala sa isang kumpanya ng alahas, ang alahas na iyon ay hindi maganda ang kalidad, at halos hindi maihahambing sa Jade Beauty Jewelry. Gayunpaman, wala siyang ideya kung sino ang boss ng Jade Beauty Jewelry noon. Kaya't nang malaman niyang si Jo Jenghong ang amo, laking gulat niya na hindi niya namalayan na nahulog na pala sa lupa ang kanyang telang panghugas ng pinggan. Ang pagsisimula ng publikasyon ng kabanatang ito ay nakalink sa N03L B1N. Saan niya nakuha ang pera? Saan niya nakuha ang Jade? Hindi ito maisip ni Xiaoping. Hindi siya naniniwala na si Jo Jenghong ay nakakolekta ng ganoong kalaking pera at Jade sa maikling panahon, ngunit si Jo Jenghong ay naging chairman ng Jade Beauty Jewelry ng biglaan. Labis na nalito si Xiaoping. Mga ad ng Pub Future. Kadalasan, ang chairman ang pinakamaimpluwensyang boss sa isang enterprise, kaya hindi alam ni Xiaoping na may malaking boss sa likod ni Jo Jenghong. Hindi ko matatanggap. Hindi ko kaya. Halos mapasigaw si Jo Jenghong sa galit. Honey, hindi mo ba kilala si Leader Hu sa Qinggang? Bakit hindi tayo humingi ng tulong sa kanya? Nagmungkahi si Mrs. Xiao ng masamang plano. Naunawaan niya na kapag naging matagumpay muli si Jo Jenghong, maghihiganti siya sa kanila. Tama. Maaari tayong humingi ng tulong kay Leader Hu. Kaagad na tinawagan ni Xiaoping si Leader Hu. Ngunit tumanggi si Leader Hu na bigyan sila ng pabor. At sinabing ang kanilang boss ay gumagawa ng full-scale investigation sa kanilang kamakailan at hindi siya nang ahas na tumanggap ng pera ng pribado. Bagamat tinawag siyang Leader Hu ni Xiaoping, pinuno lamang siya ng isang maliit na grupo. Galit si Xiaoping, ngunit hindi na naglakas loob na magsalita pa, dahil ayaw niyang inisin ang lalaki at maging sanhi ng gulo. Gayunpaman, nagrekomenda rin si Leader Hu ng ilang hoodlums kay Xiaoping. Ang mga hoodlum na iyon ay hindi nagsilbi sa Qinggang, kaya hindi sila pinaghigpitan. Sumang-ayon si Xiaoping. Noong nasa ere ang news at 6:30, si Qin Yifan ay nasa bahay ng Li family. Kapwa siya at ang pamilya ni Li Zhenyu ay namangha sa katotohanang si Jo Jenghong ang chairman ng Jade Beauty Jewelry. Naputol ba ni Jo Jenghong ang King's Green? Bakit wala akong narinig tungkol dito mula sa kalye ng sugal na bato? At ang Jade Beauty Jewelry ay isang high-end na brand. Saan niya nakuha ang pera at ang Jade? Ang ama ni Li Zhenyu na si Li Jiyong ay nagulat at nataranta. Nabalitaan niya, na nagtrabaho din sa industriya ng alahas, ang nangyari kay Jo Jenghong, kaya nakakagulat ang mga nangyayari ngayon. Si Qin Yifan, sa halip, ay may ibang opinyon. Nakilala niya na si Jo Jenghong ang lalaking nakasama ni Guning sa kalye ng stone gambling. At si Guning ay napakatalino sa stone gambling. Kaya naisip ni Qin Yifan na ang King's Green ay dapat kay Guning. Naisip pa niya na may kinalaman si Guning sa Jade Beauty Jewelry. Sa pag-iisip niyan, hindi napigilan ni Qin Yifan na huminga ng mahabang panahon. Kung gayon, si Guning ay masyadong hindi kapani-paniwala. Iyon ay ang lahat ng kanyang mga hula, ngunit ang lahat ng iyon ay maaaring totoo. Tatawagan sana niya si Guning at tatanungin siya,
kung wala silang awkward na relasyon ngayon. Matindi ang kompetisyon sa mga negosyanteng kasangkot sa parehong industriya, lalo na sa pagitan ng mga kapantay. Ang Li Jewelry ay may 300 milyong yuan na higit sa Zufu Jewelry sa mga asset, ngunit ang mga alahas na ibinigay nila ay nasa parehong antas. Pareho silang may ginto, pilak, platinum at brilyante na binibenta. Ang Li Jewelry ay may mas katamtamang antas na jade kaysa sa Zufu Jewelry. Ang pamilya Li ay nagpapanatili ng magandang relasyon sa pamilya Qin. Ang Yiqui Jade Store ay isa ring sikat na tindahan na may kasaysayan ng 100 taon na higit sa lahat ay nagbebenta ng jade ng medium at above level. Kaya ang Li Jewelry ay nakinabang dito sa ilang lawak. Ang Zufu Jewelry ay mas mababa kaysa sa Li Jewelry, ngunit ito ay palaging sikat, kaya ang Li family at Zhou Zhenghong ay naging kakompetensya. Malinaw na hindi dadalo si Li Jiyong sa seremonya ng pagbubukas ng Jade Beauty Jewelry, ngunit medyo curious siya tungkol dito. Kahit na ang Li Jewelry ay hindi maihahambing sa Jade Beauty Jewelry sa mga antas ng Jade, nagpasya siyang alamin ang higit patungkol sa Jade Beauty Jewelry. Kaya naman, hiniling ni Li Jiyong kay Li Zhenyu na tingnan ang Jade Beauty Jewelry Store bukas. Pumunta si Qin Yifan sa CTG para sa Jade Beauty Jewelry, kaya natural siyang pupunta doon. At dadalo rin si Li Zhenzhen sa seremonya ng pagbubukas dahil kay Qin Yifan. Kahit na tinanggihan siya ni Qin Yifan at naduraj ang kanyang puso, hindi niya ito makalimutan. Gusto pa niyang subukan. Ang kanilang relasyon ay naging napakasama na upang lumala ito ay walang tunay na pagkakaiba. Matapos ang pagpapalabas ng news at 6:30, nagdulot ito ng sensasyon sa CTG. Maraming taong nakakakilala kay Zhou Zhenghong ang labis na nabigla sa balitang siya ang chairman ng Jade Beauty Jewelry. Bagamat pareho sila ng iniisip ni Li Jiyong, walang nakakaalam ng mga sagot. Gayunpaman, sa parehong oras, ang mga nagkaroon ng magandang relasyon kay Zhou Zhenghong noon at naghiwalay sa kanya pagkatapos ng kanyang pagkabangkarote ngayon ay patuloy na tumawag sa kanya upang batiin siya upang maibalik ang kanilang koneksyon. Magalang silang tinatrato ni Zhou Zhenghong. Hindi niya kinasusuklaman ang mga ito dahil lahat sila ay iniwan siya. Ang negosyo ay negosyo pagkatapos ng lahat. Naunawaan ni Zhou Zhenghong kung bakit lumingon sila sa kanya ngayon, at gagamitin din niya sila ng husto. Kaya hanggat hindi nila sinasadyang saktan siya, hindi siya magiging emosyonal. Hindi rin niya sinasadyang manakit ng iba. Palaging nakikipagkompetensya si Zhou Zhenghong sa iba ng pantay-pantay sa negosyo. Maliban kung ang ibang bahagi ay gumamit ng amoral na mga panlilinlang sa unang lugar, hindi siya kailanman magpapakana laban sa iba. Masarap ding kumain si Guning kasama si Sito Ye. Iminungkahi ni Sito Ye na isakay si Guning pabalik pagkatapos kumain. Noong una ay tumanggi si Guning, ngunit iginiit ni Sito Ye, kaya sa huli ay pumayag siyang ihatid siya pabalik ni Sito Ye sa processing plant. Bukas na sana gaganapin ang opening ceremony, pero hindi pa nila naihahatid ang mga alahas sa tindahan. Kinailangan nilang tapusin ang paghahatid ngayong gabi at ilagay ang mga alahas sa kanilang mga lugar. Nang makabalik si Guning sa processing plant, halos 8 PM na. Naimpake na nila ang mga alahas at naghihintay kay Guning. Isang grupo sa kanila, kasama si Guning, ang nagkarga sa kotse ng mga nakaimpake na alahas, at nagmaneho papunta sa tindahan pagkatapos. Ang lahat ng mga manggagawa sa tindahan ay naglinis na ng tindahan habang naghihintay ng mga alahas. Sinimulan nilang ilagay ang mga alahas pagkarating ni Guning at ng iba pa. Mga ad ng Pub Future. Nang halos 10:00 na ng gabi, nakatanggap si Guning ng mensahe mula kay Leng Xiaoteng. Leng Xiaoteng, anong ginagawa mo ngayon? Guning, inilalagay ang mga alahas sa aking tindahan. Ikaw naman. Leng Xiaoteng, ako ay nasa paliparan sa kabisera na aalis patungo sa ibang lungsod upang harapin ang isang bagay. Guning, mag-ingat ka. Hindi nila natapos ang paglalagay ng mga alahas hanggang pasado 12:00 ng gabi. At pumunta na sila sa meeting room. Maliban kina Zhou Zhenghong,
Chang Qingshan, Wang Jiyong at Zhang Rong, walang ibang nakakaalam na si Guning ang tunay na boss, kaya hinayaan ni Guning si Zhou Zhenghong na magpulong. Gayunpaman, dumalo pa rin siya sa pulong bilang isang shareholder. Sinabi rin niya sa mga tauhan na ilihim sa pagitan nila para maiwasan ang anumang gulo. Inakala ng lahat na ayaw ni Guning na malaman ng iba ang kanyang pagkakakilanlan dahil sa kanyang murang edad, at nangakong tatahimik ito. Bukod dito, lahat ng manggagawa ay mababait at matuwid na mga tao. Hindi nila inisip na may immoral na relasyon sa pagitan nina Zhou Zhenghong at Guning dahil lang sa may shares siya sa Jade Beauty Jewelry Company sa murang edad. Biglang nakarinig si Guning ng ingay sa labas, kaya ipinagpaliban niya ang pulong. Lahat ay nalilito, nakatingin kay Guning. Sinabi ni Guning sa isang lalaking manggagawa sa tabi niya sa mahinang boses, "Tingnan mo ang mga surveillance camera sa labas." Agad na napagtanto ng lalaki na maaaring may mali, kaya tumakbo siya sa surveillance room at tiningnan ang mga camera. Si Guning ay may jade eyes. At nakita niya kung ano ang nangyayari sa labas. Ngunit ayaw niyang malaman iyon ng iba, kaya maaari lamang siyang magpadala ng isang manggagawa upang suriin muna ang mga surveillance camera, at sabihin sa iba pagkatapos. Hindi nagtagal, bumalik ang lalaking trabahador na may galit na mukha. May MTV, isa, sa labas. Mahigit isang dosenang lalaki ang nakalabas dito na may hawak na mga stick na bakal at nakatingin sila sa aming tindahan ngayon. Ang balita ay nagdulot ng kilabot sa karamihan. Naunawaan ng lahat ng manggagawa sa silid na may problema ang tindahan. Bagamat na alarma ang tindahan at hindi madaling nakawan, maaapektuhan ang opening ceremony bukas kung masira ang labas nito. "Ako na ang bahala," sabi ni Guning na tumayo. "Ano? Mga ad ng Pub Future." Nagulat ang lahat at nakatingin kay Guning. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga tainga. Hahawakan niya. Isa lang siyang teenager girl. "Sigurado ka bang kakayanin mo?" Si Zhou Zhenghong lang ang naniniwala na hindi nagbibiro si Guning, pero nag-aalala pa rin siya. Siyempre, sumagot si Guning ng may kumpiyansa. Nagulat na naman ang lahat. Kaya niya bang lumaban? Gayunpaman, alam din nila na kailangang may plano si Guning, kung hindi, hindi niya ito gagawin. "Pupunta rin ako." Sabay na tumayo ang dalawang guard. Bilang mga security guard, dapat nilang protektahan ang tindahan kung may nangyaring aksidente. Pareho sa dalawang security guard ay malalakas na lalaki sa paligid ng 27 taong gulang. Ang isa ay pinangalan ng Keying, at ang isa ay Kauhua. "Napakagaling. Mangyaring mag-ingat," sabi ni Guning sa kanila. Kakayanin niya talaga itong mag-isa, ngunit dahil kinuha niya sila, kailangan nilang gawin ang kanilang mga trabaho. Bilang karagdagan, nais din ni Guning na subukan ang kanilang kakayahan sa pagkakataong ito. "Pupunta rin ako." Alam ni Chang Qingshan at ng iba pa na magaling makipaglaban si Guning, ngunit hindi nila alam kung gaano siya kagaling. Kaya't hindi nila maaaring hayaan siyang, isang malaboto na babae, na hawakan ito ng mag-isa. "Ayos lang. Maaari kang manatili dito," utos ni Guning. Nasaksihan ng L1 Legon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa Enyo Bureau LB1N. Gayunpaman, ito ay isang emergency, ayaw nilang magtago sa loob. Gustong makipagtalo ni Chang Qingshan at ng iba pa, ngunit pinigilan ni Zhou Zhenghong. Sinabi sa kanila ni Zhou Zhenghong na magaling si Guning sa kung fu, at maaari silang maging pabigat sa kanya kung pupunta sila sa labas. Dahil sinabi ni Zhou Zhenghong, pinili nilang maniwala sa kanya. Walang gustong magdulot ng mas maraming problema. Sa katunayan, masaya si Guning na malaman na handa silang tumayo para sa kanya sa isang emergency. Talagang nagkaroon sila ng katapatan sa kanya at lahat sila ay maaasahang tao. Pambukas na panalikop. Isa. Ang MPV ay nangangahulugang isang multi-purpose na sasakyan at kadalasan ay isang malaking hatchback na may upuan para sa 6 o higit pang mga pasahero. Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 171.
Mayroong ilang mga stick ng bakal sa tindahan para sa mga emerhensya sa hinaharap, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagamit ang mga ito bago ang seremonya ng pagbubukas. Pumunta silang tatlo sa pinto na may hawak na bakal na stick. May tatlong susi sa tindahang ito. May tig-isa sina Guning at Jo Jenghong, at ang huli ay nasa kamay ng manager ng tindahan. Hindi pinayagan ni Guning na lumapit ang dalawang lalaki, kaya siya na mismo ang nagbukas ng pinto. May dalawang pinto. Ang nasa loob ay bulletproof glass na pinto at ang nasa labas ay aluminum alloy rolling door. Ang salamin na pinto ay transparent, kaya may isang layer ng kurtina na nakatikip dito. Sa labas, mahigit isang dosenang hoodlum ang malapit nang masira ang pinto. Kasabay nito, dahan-daang umangat ang rolling door, at nagulat ang mga nasa harapan. Gayunpaman, hindi nila akalain na natuklasan sila ng mga tao sa loob. Naniwala silang uuwi na sila, at aksidente nilang nabuksan ang pinto. Hindi makita ng mga hoodlum na iyon ang nangyayari sa loob, pero bukas ang ilaw, kaya alam nilang may mga tao sa loob. Gayunpaman, wala silang pakialam. Ngayon dahil may nagbukas ng pinto, mas excited silang nakawan ang mga alahas at kumita ng kayamanan. Kaya huminto sila at naghintay na pumasok matapos ang pinto ay ganap na nakabukas. Malinaw itong nakita ni Guning sa kanyang jade eyes, at agad niyang naunawaan ang kanilang plano. Sa maikling panahon, marahas na inatake ng isang tao ang mga hoodlum na iyon mula sa isang kalapit na bahagi. At ang mga hoodlum na iyon ay nabugbog lahat, nagsisisigaw sa sakit. Gayunpaman, inikat ni Guning ang kanyang mga mata nang makita ang pamilyar na lalaki. Leng Xiaoteng. Bakit siya nandito? Hindi ba dapat nasa ibang lungsod siya at may inaasikaso? Biglang napagtanto ni Guning na talagang pumunta si Leng Xiaoteng sa CTG para sa kanya. Labis siyang naantig sa sorpresa. Narinig lahat ng mga tao sa loob ng tindahan ang paghihirap na sigaw mula sa labas, at lahat sila ay nataranta. Nang maisara na ang rolling door, binuksan ni Guning ang glass door ng walang pag-aalinlangan, na sumugod sa unahan. Sinipa niya ang isang hoodlum at tinamaan ng steel stick ang binti ng isa pa bago sila makapag-react. Napasigaw ang dalawang hoodlum sa sobrang sakit. Parehong sina Keying at Cao Hua, na sumunod sa likod ni Guning, ay namangha sa tanawing nasa harapan nila. Mas magaling pa ang dalagang ito kaysa sa kanila sa pakikipaglaban. Mga ad ng pub future. Namangha din sina Keying at Cao Hua sa lalaking umatake sa mga hoodlums. Ang lalaki ay may hangin ng isang hari. Kung tama ang hula nila, ang lalaki ay dapat na isang nangungunang manlalaro sa militar. Matapos ang ilang segundong pagkabigla, tumakbo sila, agad na nag-away sa mga hoodlums. Bagaman sila ay mga normal na retiradong sundalo, sila ay sinanay ng propesyonal sa loob ng maraming taon, at madali para sa kanila na harapin ang mga hoodlum na iyon. Hindi pa naglakas loob na lumabas ang mga tao sa loob ng tindahan, kaya nagpunta sila para panoorin ang mga surveillance camera. Maliban kay Jo Jenghong, lahat ng iba ay namangha sa mga galaw ni Guning. She is so awesome. At nakakamangha rin ang lalaking biglang sumulpot. Magaling din sina Keying at Cao Hua. Sa loob ng maikling panahon, ang mga hoodlum ay lahat ay binugbog sa lupa, at halos hindi makatayo. Pinatumba ni Leng Xiaoteng at Guning ang karamihan sa kanila, dahil napakalakas nila at nagawa nilang talunin sila ng paisa-isa. Lumapit si Guning kay Leng Xiaoteng, tinanong siya, bakit ka nandito? Hindi mo ba sinabi sa akin na may kailangan kang harapin? Sinadya ni Guning ang tanong. Bagamat nagulat at naantig siya sa biglaang presensya at tulong nito, hindi siya nasisiyahan na hindi niya sinabi sa kanya ang totoo. Medyo natarante si Leng Xiaoteng. Pumunta nga ako sa kabisera para harapin ang isang bagay pagkatapos ay pumunta ako dito. Kung sakaling hindi maniwala sa kanya si Guning, sabay na idinagdag ni Leng Xiaoteng, I have my plane ticket as proof. Nasa kotse ko. Sa pagsasabing iyon, kukunin ni Leng Xiaoteng ang ticket para ipakita si Guning. Agad siyang pinigilan ni Guning. Ayos lang, naniniwala ako sa'yo. Nang marinig iyon,
napahinga si Leng Xiaoteng. Nakita ng mga tao sa loob ng tindahan na nalutas ang problema mula sa mga surveillance camera, at isa-isang nag-walk out. Nang makitang ang mga hoodlums ay lahat ay binugbog sa lupa na umuungol sa sakit na may dugo. Sa paligid ng kanilang mga katawan, lahat sila ay humugat ng mahabang hininga, na parang nararamdaman din nila ang sakit. Nahulog ang paningin ni Zhou Zhenghong kay Leng Xiaoteng. Na-curious siya kung sino ang lalaking ito, ngunit hindi na siya nagtanong dahil alam niyang hindi ito ang tamang oras para gawin iyon. Mga ad ng pub future. Sige, harapin muna natin ang mga taong ito. Tumingin si Guning sa mga hoodlum. Nanginginig sa takot ang mga hoodlum na iyon sa malamig niyang tingin. Ito ay lampas sa kanilang imahinasyon na ang mga taong ito na nagtatrabaho sa tindahang ito ay napakahusay sa pakikipaglaban. Lahat sila ay master ng kung fu. Sino ang nagpadala sa iyo? Galit na tanong ni Guning. Nagpalitan ng tingin ang mga hoodlum na iyon, ngunit nag-aalangan na sabihin ang totoo. Wala akong pasensya. Kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo, hindi mo kakayanin ang resulta, pagbabanta ni Guning. Ang pangunahing pag-upload ng kabanatang ito ay nangyari sa N03LB Gen. Huwag naman sana. Agad na bamuka ang kanilang mga ulo sa kanyang bibig. Sila ay mga walang trabahong hoodlums lamang, na walang anumang pakiramdam ng katapatan. Ito ay wala bago ang kanilang buhay. Ang boss ng Zufu Jewelry, si Xiaoping, ang nagpadala sa amin dito, sabi ng nangungunang hoodlum. Ano? Xiaoping. Nang marinig iyon, labis na hindi nasisiyahan si Zhou Zhenghong. Naiintindihan na niya ngayon ang sinabi sa kanya ni Guning. Kung gusto niyang magsimulang muli ng sariling negosyo, sisirain ito ni Xiaoping bago pa man siya magsimula. Sa kabutihang palad, mayroon siyang Guning bilang kanyang suporta, kaya sinubukan ni Xiaoping ng walang kabuluhan. Sigurado ka ba? Tinitigan siya ni Guning, malamig na nagtanong. Hindi dahil hindi siya naniniwala, pero gusto lang niyang kumpirmahin. Alam ng lahat na hindi magkasundo sina Zhou Zhenghong at Xiaoping. Kaya posibleng may taong sadyang gumamit ng pangalan ni Xiaoping para sirain ang negosyo ni Zhou Zhenghong. Si Xiaoping ay kaaway ni Zhou Zhenghong. At tutulungan ni Guning si Zhou Zhenghong na makapaghiganti sa kanya, ngunit sino mang gustong makapinsala sa Jade Beauty Jewelry, talagang hindi niya ito hahayaang makatakas. Siya yun. Maganda ang koneksyon niya kay Leader Hu sa Qinggang. Binalak niyang tulungan si Leader Hu, ngunit tumanggi si Leader Hu dahil hindi siya papayagan ng Qinggang na gawin iyon. Kaya ipinakilala niya sa amin si Xiaoping, sinabi ng nangungunang hoodlum kay Guning ang mga detalye kung sakaling hindi siya maniwala sa kanya. Nang makitang sinsero ang hoodlum, naniwala si Guning sa kanyang paliwanag. Magkano ang ibinayad nila sa iyo? Tanong ni Guning. 50,000 yuan, sagot ng hoodlum. Ano? 50,000 yuan lang. Napakasama niya talaga. Ngumisi si Guning nang may pang-aalipusta. Fine, pwede na kayong lahat. Hinayaan sila ni Guning, dahil wala silang silbi ngayon. Nang marinig iyon, agad na nagtakbuhan ang mga hoodlum. Tito Joe, alam mo ba ang address ni Xiaoping? Anong klaseng sasakyan ang minamaneho niya? At alam mo ba ang plate number? Tanong ni Guning kay Zhou Zhenghong. Naunawaan ni Zhou Zhenghong na si Guning ang magdudulot ng gulo kay Xiaoping. Natatakot siya na may gagawin itong labag sa batas. At hikayatin siya. Kabanata 172. Sumang-ayon silang lahat na kailangan nilang turuan ng leksyon si Xiaoping, ngunit nag-aalala rin sila na gagawa ng krimen si Guning. Gayunpaman, bago pa maibuka ni Zhou Zhenghong ang kanyang bibig, pinutol siya ni Guning. Relax, may gusto lang akong gawin sa kotse niya, at parusahan siya ng bahagya. Nagpahinga si Zhou Zhenghong noon. Naunawaan niya na kapag nakapagdesisyon na si Guning, walang makakapagpabago nito. Bagamat ginawa ito ni Xiaoping dahil sa kanya, ang Jade Beauty Jewelry ang tatak ni Guning. Kung gusto ni Xiaoping na sirain ang Jade Beauty Jewelry, magkakaroon siya ng masamang dugo kay Guning.
Talagang naiinis na niya si Guning ngayon. Sa makatuwid, sinabi ni Jo Jenghong kay Guning, nakatira siya sa No. 1003, Building 7, Harmonious Home sa XX Road. Siya ang nagmamaneho ng itim na BMW, at ang plate number nito ay G332. May natitira bang spray paint o pandikit pagkatapos ng dekorasyon ng aming tindahan? Tanong ni Guning. Oo, mayroon kaming puting spray na pintura at superglue, sabi ng manager. Ibigay mo sila sa akin, sabi ni Guning. Agad na tumakbo ang manager sa loob para sunduin sila. Hindi nagtagal, lumabas siya na may dalang paper bag na may 3 bote ng spray paint at 2 bote ng superglue. Kinuha sila ni Guning at sinabing, sige, gabi na. Sa tingin ko mas mabuting manatili ka sa tindahan at magpahinga para sa iyong kaligtasan. Pagkatapos noon, umalis siya kasama si Leng Xiaoteng. Naunawaan ni Leng Xiaoteng kung saan patungo si Guning, kaya dumiretso siya sa address ng tahanan ni Xiaoping. Hindi pamilyar si Leng Xiaoteng sa mga kalsada sa CTG, kaya gumamit siya ng GPS. Walang masyadong sasakyan sa kalsada sa madaling araw, at nakarating sila sa Harmonious Home sa loob ng 20 minuto. Ano ang gusto mong gawin? Hayaan mo akong tulungan ka, sabi ni Leng Xiaoteng. Mga ad ng Pub Future. Mas gusto kong gawin ito sa aking sarili, pagtanggi ni Guning. Medyo nadismaya si Leng Xiaoteng, pero naintindihan niya, kaya hindi na siya nagpumilit. Ayaw ni Guning na makita si Leng Xiaoteng na nagagalit, na parang nasaktan lang siya. Pagkatapos ng pangalawang pag-iisip, tinanong siya ni Guning, maaari mo bang i-disable ang mga surveillance camera sa lugar na ito para sa akin? Oo naman. Agad na lumiwanag ang mukha ni Leng Xiaoteng. It was a piece of cake for him to do that. Pagkatapos ay walang pagkaantala ang dalawa ay nagtrabaho ng magkahiwalay. Pumunta si Leng Xiaoteng sa surveillance room para patayin muna ang mga kamera bago niya pinadalhan si Guning ng mensahe ng tagumpay. Direktang lumakad si Guning patungo sa Building 7 pagkatapos. Dumausdad siya sa underground parking lot, nakita ang kotse ni Xiaoping. Pagkatapos ay ginamit niya ang puting spray na pintura na itinutok ito sa kanyang itim na kotse, at pinaputi ito ng lubos. Sunod niyang inilabas ang mga tool, na inihanda niya para sa kanyang pakikipagsapalaran sa bundok Yuntay, mula sa kanyang Jade Eyes upang matanggal ang 4 na gulong nito. Maya-maya, marahas niyang binuksan ang pinto, at tinanggal ang manibela. Pagkatapos noon, sumakay si Guning ng elevator paakyat sa ika-10 palapag. Tumayo siya sa pintuan ng apartment No. 03, kinuha ang superglue na pinunan niya ng superglue ang makitid na puwang sa pagitan ng pinto at ng lupa. Sa wakas, naspray niya ang natitirang spray paint sa paligid ng pinto ng random. Ang pinto ay ganap na nasira ngayon. Nasiyahan si Guning at umalis kaagad. Pagbalik niya sa kotse, nagtanong si Leng Xiaoteng na may pag-usisa, ano ang ginawa mo? Sinabi sa kanya ni Guning ang lahat. Itinaas ng lalaki ang sulok ng labi niya. Nai-imagine niya ang gulat na mukha ni Xiaoping nang hindi niya mabuksan ang pinto at makita ang sasakyan niya bukas. Saan na? Tanong ni Leng Xiaoteng. Saan ka nakatira? Tanong ni Guning. Sa isang hotel, sagot ni Leng Xiaoteng. Maaari mo ba akong ihatid pabalik sa Clean Water Blue Sky bago ka bumalik sa hotel? Tanong ni Guning. Nang marinig iyon, bahagyang nalungkot si Leng Xiaoteng. Kakakilala pa lang nila, at ngayon ay gusto niyang umalis siya nang hindi naglalaan ng mas pribadong oras sa kanya. Nainiwan siya sa isang masama. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi sa kanya ni Leng Xiaoteng, hindi pa ako kumakain. Nagulat si Guning, ngunit nagutom din siya nang sabihin iyon ni Leng Xiaoteng. Well, sabay tayo mag-night snack. Malaki, sabi ni Leng Xiaoteng, agad na nagpasaya. Mga ad ng Pub Future. Maraming night snack stand ang bukas 24 na oras sa isang araw, at 2 pa lang. Ito ang panahon kung saan karamihan sa mga mahilig sa bar na kalalabas lang sa isang bar ay nagpunta upang kumain.
Kahit na si Leng Xiaoteng ay allergy sa pagkaing dagat, nakakain siya ng isda, kaya napunta sila sa inihaw na isda. Tila may lihim na kasunduan ang dalawa na dahan-daang kumain hanggang sa pagsikat ng araw. Pagkatapos ng night snack, halos 4 na. Huli na para bumalik at matulog, ngunit, ano ang susunod nilang gagawin? Hindi pa sila couple kaya maraming bagay ang hindi nila magawa. Nagsimulang maging nakakahiya ang kapaligiran sa loob ng sasakyan. Biglang nagkaroon ng ideya si Guning. Well, bakit wala tayong drive around CTG? Gusto kong maging pamilyar dito. Oo, naisip ni Guning na dapat ay pamilyar siya sa CTG. At sa kanyang kakaibang memorya, kaya niyang dalhin sa isip ang lahat ng nakikita niya sa daan. Hindi rin alam ni Leng Xiaoteng kung ano ang gagawin, kaya masaya siyang sumang-ayon kay Guning. Pinaandar niya ang sasakyan sa unahan, patakbo sa kahabaan ng kalye. Noong mga panahong iyon, may mga lasing na 2 at 3 ang nagtatalo at naglalaro sa lansangan. At ginagawa na ng mga sanitation worker ang kanilang trabaho sa paglilinis ng mga lansangan. Ang B1N Realm ay ang platform kung saan unang inihayag ang kabanatang ito sa N0V3L, B1N. Nang walang babala, nagkaroon ng pagsabog ng tunog mula sa isang maingay na makina sa likuran nila. Sa rearview mirror, nakita nila ang 3 sasakyan na nagmamaneho sa napakabilis na bilis ng karera patungo sa kanila. Kung tama ang hula ni Guning, sila ay mga matrempit, isa. Habang dumadaan ang 3 sasakyan sa kay Leng Xiaoteng, itinaas ng mga taong nakaupo sa loob ang kanilang gitnang daliri patungo sa kanila. Ganyan din ang ginawa ng mga nakaupo sa 3 sasakyan. Parehong galit sina Leng Xiaoteng at Guning. Higaitan natin sila, malamig na sabi ni Guning. Agad namang binilisan ni Leng Xiaoteng ang paghabol sa kanila. Nasa 3 sasakyan ang mga kabataang lalaki na nasa maagang 20s. Napansin nila na naabutan sila ni Leng Xiaoteng mula sa rearview mirror, at nagulat sila, ngunit hindi nagtagal ay naramdaman nila na ito ay kawili-wili at kapana-panabik. Hindi sila naniniwala na naabutan sila ni Leng Xiaoteng. Kaya iniunat ng isang binata ang kanyang ulo mula sa isang kotse na sumisigaw kay Leng Xiaoteng, "Halika, baby. Kung maabutin mo kami, lolo na lang ang itatawag ko sa'yo." Malinaw itong narinig ni Leng Xiaoteng at Guning. Sinabi ni Guning nang may determinasyon, "Gawin natin ito. Bubugbugin ko sila hanggang sa lupa." Ininsulto nila sila, at hinding-hindi hahayaan ni Guning na makatakas sila. Si Leng Xiaoteng ay nagmaneho ng isang Porsche na nagkakahalaga ng 2 milyong yuan. Ito ay hindi isang murang kotse, ngunit bahagyang mas mura kaysa sa kanilang mga profesional na sports car na nasa presyong 4 na milyong yuan. Si Leng Xiaoteng ay isang magaling na driver na mabilis at steady na nagmamaneho kaya hindi nagtagal ay naabutan niya sila. Nagulat ang mga kabataang lalaki sa mga sports car na ginawa ito ni Leng Xiaoteng ng napakadali. Bagamat binilisan nila, naabutan pa rin sila ni Leng Xiaoteng sa loob ng ilang segundo, na labis na ikinagalit nila. Gayunpaman, ang higit na inis na kanilang nadama, mas nabigo silang magmaneho ng maayos. Pambukas na panalikop. 1. Ang matrempits ay isang Malaysian na termino para sa isang individual na nakikilahok sa mga immoral na gawain at kaguluhan sa publiko na may motorsiklo bilang kanilang pangunahing sasakyan. Kabanata 173. Sa loob ng maikling panahon, nauna sa kanilang lahat ang Porsche ni Leng Xiaoteng. Itinigil niya ang sasakyan sa tapat ng kalsada. Bagamat 3 lane ang kalsada, nagkataong may isang malaking truck na nakaparada sa isa sa mga lane. Sinakop ng kotse ni Leng Xiaoteng ang iba pang 2 lane, at walang iniwang espasyo para sa kanila na madaanan. Not unless dumaan sila sa sasakyan ni Leng Xiaoteng. Malakas na nagmumura ang mga kabataang lalaki sa 3 sasakyan, ngunit kailangan nilang ihinto ng mabilis ang kanilang mga sasakyan. Gayunpaman, atubili silang aminin ang kanilang pagkabigo,
kaya't ang unang kotse ay umikot, na nagbabalak na paalisin, ngunit ito ay kumatok sa pangalawang kotse. Hindi magkasundo ang mga may-ari ng dalawang sasakyang ito. Nakainom sila ngayon, at madaling menas. Pagkatapos ng aksidente, malapit nang magsimula ang isang pagtatalo. Bumaba ang may-ari ng pangalawang kotse at naglakad papunta sa unang kotse na nagmumura. Li Fang, anong ginawa mo? Iniwan ni Li Fang ang kanyang sasakyan, at galit din siya. Mareni, ano ka ba sa tingin mo at sinisigawan mo ako? Hindi ko naman sinasadya kung tutuusin. Kaya kitang bayaran. Hindi naman ako nagkukulang sa kabayaran mo. I just hate you, tumaas ang boses ni Li Fang. Lumapit ang may-ari ng ikatlong sasakyan noong mga oras na iyon, pinuna sila, hindi naman big deal. Bakit ang lakas ng pagtatalo mo? Kumalma ka. Mga ad ng Pub Future. Wait, hindi ako ang ayaw kumalma. Hindi ko na matiis ang kalokohang ito. Nakitulog siya sa aking babae. Hindi ako umimik pero basta andin siya, every time na nanliligaw ang mga babae ko sa kanya. Sa tingin mo ba matitiis ko iyon? Nanggigigil ang ngipin ni Mareni sa galit. Napatulala si Guning. Hindi niya inaasahan na makarinig ng ganoong kadermang kwento. Parang gusto niyang tumawa, ngunit sa totoo lang, ang lalaking tinatawag na Li Fang ay talagang mas gwapo kaysa sa lalaking nagngangalang Mareni. Or to be more specific, ang lalaking nagngangalang Mareni ay hindi maganda. Siya ay 168 centimeters lamang ang tangkad at medyo mataba at payak ang mukha. At ang lalaking tinatawag na Li Fang ay 186 centimeters ang taas na may karaniwang katawan. Hindi siya masyadong gwapo, pero hindi rin plain. At saka, maganda ang pananamit niya at mukhang kaakit-akit, parang isang tipikal na playboy. Ang mga babae ay palaging naaakit ng mga masasamang lalaki kaya naiintindihan na ang mga babae ni Mareni ay mapupunta kay Li Fang. Sila mismo ang nanligaw sa akin, okay. Hindi ko kasalanan. Kaya mo bang labanan ang tukso kung iyon kanila? At tinanggihan ko silang lahat pagkatapos. Hindi mo maaaring panatilihing interesado sila sa iyo, at hindi mo ako masisisi dahil doon. Naiinis na sagot ni Li Fang. Hinamak niya si Mareni dahil nabigo siyang mapanatiling nasa tabi niya ang kanyang mga babae. Bagamat si Mareni ay payak. Siya ay mayaman, napakaraming magagandang dalaga ang handang makipaglaro sa kanya, ngunit nang malaman nila na si Li Fang ay parehong gwapo at mayaman, natural na lumingon sila sa kanya. Li Fang, mag-F*** ka. Nena si Mareni sa hiya. Itinaas niya ang kanyang kamao para suntukin si Li Fang. Matagal na ring gustong talunin ni Li Fang si Mareni. Hindi niya akalain na kasalanan niya na iniwan ng lahat ng babae si Mareni para sa kanya. Kung hindi rin naging kaibigan ni Wei Feihong si Mareni, sinuntok na niya ito. Ngayon dahil gusto ni Mareni na makipag-away sa kanya sa unang lugar, hindi siya magdadalawang isip. Si Wei Feihong, na siyang may-ari ng pangatlong sasakyan, ay gustong pigilan sila. Ngunit natatakot din siya na saktan siya, kaya napasigaw na lamang siya sa gilid, tumigil na kayong dalawa. Minarkahan ng NF Euro Rapture ang paunang pag-host ng kabanatang ito sa NF Euro LSN. Gayunpaman, sina Mareni at Li Fang ay nawalan na ng malay. Gusto lang nilang suntukin ang isa hanggang mamatay, at walang makikinig kay Wei Feihong. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng marahas na away ang dalawa. Mukhang galit nga talaga sila sa isa't isa. Sinundan ni Leng Xiaoteng si Guning sa pagbaba ng sasakyan kanina. Si Guning ay nasisiyahang panoorin ang dalawa na nag-aaway habang ang kanyang mga braso ay nasa kanyang dibdib. Hindi man sila magaling makipaglaban, nakakatuwang makita na sila ay itim at asol. Napansin ni Wei Feihong sina Guning at Leng Xiaoteng, at natigilan sa kanilang natatanging hitsura. Hindi siya interesado kay Leng Xiaoteng, bagamat pambihira ang gwapo ng lalaki, kaya mabilis niyang hindi pinansin si Leng Xiaoteng. Ang kanyang paningin ay napunta kay Guning noon, at siya ay tumingin sa kanya. Mga ad ng Pub Future.
Binigyan siya ni Leng Xiaoteng ng malamig na tingin, na ikinatakot ni Wei Feihong. Natakot siya sa itsura ng lalaki. Sobrang nakakatakot. Galit na galit si Leng Xiaoteng kaya ang lalaki ay nakatitig kay Guning. Ito ay isang insulto kay Guning. Siyempre, hindi nasisiyahan si Guning sa hitsura ni Wei Feihong. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Wei Feihong, na sinundan ni Leng Xiaoteng. Walang kamalay-malay na napaatras si Wei Feihong sa takot. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na napakahiyang gawin iyon, kaya kinalma niya ang sarili. Gayunpaman, hindi pa rin siya komportable sa hitsura ni Leng Xiaoteng, na para bang si Leng Xiaoteng ang kanyang amo. Nagtanong siya ng hindi nasisiyahan, ano ang gusto mong gawin? Di ba sabi mo kapag naabutan ka namin, lolo mo na ang tawag sa amin? Ngayon nagawa na namin, oras na para tawagin mo kaming lolo, pagmamalaki at casual na sabi ni Guning, habang nakatingin sa kanya na parang talo. Ikaw, galit si Wei Feihong. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napangiti siya. Siyempre. Gayunpaman, noong sinabi kong catch, ang ibig kong sabihin ay kung matulog ka sa akin, tatawagan kita kung ano ang gusto mo sa aking kama. Hindi lamang ito itinanggi ni Wei Feihong, ngunit pinahiya din niya si Guning. Parehong inis sina Leng Xiaoteng at Guning ngayon. Bago pa magawa ni Guning ang anumang bagay, direktang sinipa ni Leng Xiaoteng si Wei Feihong. Malakas siyang nahulog sa sarili niyang sasakyan kasabay ng malakas na kalabog. Ang pabalat sa harap ng sasakyan ay bumagsak sa sobrang lakas. Si Wei Feihong ay sinipa sa tiyan, at nakaramdam na ng matinding sakit at pagkatapos ay hinampes niya ng malakas ang kotse. Masyadong masakit para sa kanya ang magbitaw ng salita. Dahil sa malakas na tunog, agad na tumutok sina Ma Renyi at Li Feng kay Wei Feihong, at pareho silang nagulat. Wei. Kahit na sina Ma Renyi at Li Feng ay itim at asul din, hindi nila maaaring iwan si Wei Feihong na mag-isa dahil sa kanyang background. Kung siya ay nasugatan habang sila ay magkasama, ang ama ni Wei Feihong ay hinding-hindi hahayaang makatakas sila. Dahil doon, tumigil sina Ma Renyi at Li Feng sa pag-aaway sa isa't isa, at sabay na tumakbo kay Wei Feihong. Ang lakas ng loob mong si Peng Wei. Alam mo ba kung sino siya? Tumingin si Ma Renyi kina Leng Xiaoteng at Guning, pinagbantaan sila. Ang background ni Wei Feihong ay hindi simple. Nang makita na si Ma Renyi ay itim at asul at may galit na hitsura, naisip ni Guning na ito ay nakakatawa. Halos tumawa siya ng malakas. Oh, so sino siya? Tanong niya. Kabanata 174. Walang pakialam si Guning sa kanyang background. Kahit na siya ay anak ng gobernador ng lalawigang ito, matatalo siya ni Guning gaya ng dati. Ang ugali ni Guning ay ikinainis ni Ma Renyi at Li Feng. Ang ama ni Wei ay isang senior leader ng Xuanwu branch sa Qinggang. Nasaktan mo si Wei, at hindi mo kayang tiisin ang resulta. Ang Xuanwu branch ang namamahala sa iba't ibang uri ng legal na negosyo ng Qinggang. Ang ama ni Wei Feihong, si Wei Jiming ay ang general manager ng lahat ng entertainment place sa CTG sa ngalan ng Qinggang. Isa nga siyang senior leader sa Xuanwu branch, ngunit isa lamang siyang manager sa Qinggang. Si Wei Jiming ay maaaring isang maimpluwensyang figure sa iba, ngunit siya ay walang halaga kay Guning. E ano ngayon? Nandito man ang amo mo, hindi rin ako natatakot sa kanya, maangin na sabi ni Guning, na parang wala lang sa paningin niya ang Qinggang. Kayo, galit sina Ma Renyi at Li Feng. Hindi nila inaasahan na ang batang babae na ito ay napakatapang na hindi man lang siya natatakot sa Qinggang. Ngunit naisip nila na ganoon ang ugali ni Guning dahil wala siyang ideya sa kapangyarihan ng Qinggang. Naiinis ka lang. Huwag kang maglakas loob na umalis. Galit na sabi ni Li Feng. Nilabas niya ang phone niya para humingi ng tulong. Bakit ako makikinig sa iyo? Aalis na kami, at anong magagawa mo? Sabi ni Guning na may paghamak, at umalis kasama si Leng Xiaoteng. Bagamat hindi siya natatakot sa kanila, hindi ibig sabihin na mananatili siya sa gusto nila.
Bakit kailangan niyang makinig sa kanila? Mga ad ng Pub Future. Paalis na sina Guning at Leng Xiaoteng, ngunit talagang walang ideya sina Marenyi at Li Feng kung paano sila pipigilan. Panoorin na lamang nila ang pagkawala nila sa paningin. Hindi na nila kayang talunin ang mga ito sa isang labanan, at lahat sila ay nasugatan, ngunit sumigaw pa rin sila sa kanilang mga likuran, "Tara na at tingnan natin. Magbabayad ka." Noong mga oras na iyon, halos 6:00 na ng umaga, at nagsimulang lumiwanag ang langit. Taglamig noon, kaya huli na ang bukang liwayway. Kung ito ay tag-araw, ang langit ay ganap na maliwanag na. Parami ng parami ang mga sasakyan sa mga kalsada ngayon at maraming tao ang tumatakbo sa umaga. Ilang sandali pa silang nagmaneho sa kalsada. Ganap na maliwanag ang kalangitan noong 7 AM, kaya pumunta sina Guning at Leng Xiaoteng sa tindahan. Pagdating nila sa tindahan ay bukas na ito. Inayos ni Zhou Zhenghong ang mga manggagawa na mag-almusal ng papalit-palit. Si Guning ay abala sa pagdudulot ng gulo kay Xiaoping kagabi, kaya hindi pa niya naipakilala si Leng Xiaoteng kay Zhou Zhenghong. Si Zhou Zhenghong ang pinakamahalagang katulong niya, at kailangang ipakilala sila sa isa't isa. Tio Zhou. Ito ang kaibigan ko, si Leng Xiaoteng, sabi ni Guning kay Zhou Zhenghong, pagkatapos ay bumaling kay Leng Xiaoteng, ito ang executive boss ng aking kumpanya ng alahas, si Zhou Zhenghong. Sina Zhou Zhenghong at Leng Xiaoteng ay nagbati sa isa't isa. Tinanong ni Zhou Zhenghong si Guning tungkol sa ginawa niya kay Xiaoping. Hindi lamang si Zhou Zhenghong, ngunit ang iba ay interesado rin tungkol dito. Hindi itinago ni Guning ang katotohanan. Sinabi niya sa kanila ang lahat, at nasiyahan ang lahat. Hindi pa nag-aalmusal sina Guning at Leng Xiaoteng, ngunit kumain na sila sa gabi, kaya busog na sila ngayon. Ito ang unang pagkakataon na ang lahat ng babaeng manggagawa sa tindahan ay nakakita ng ganoong kay-gwapong lalaki tulad ni Leng Xiaoteng. Hindi nila maiwasang mapasulyap sa kanya, ngunit walang sino man ang nag-ilusyon sa kanya dahil medyo kinikilig sila sa kanya. Maagang nagising si Xiaoping kaninang umaga. Tinawag niya ang nangungunang hoodlum na inupahan niya para suruan ang Jade Beauty Jewelry Store, ngunit walang sumagot. He tried calling the other hoodlums later, but it was still the same. Matagal na galit si Xiaoping. Walang sumasagot sa mga tawag niya, kaya tumigil siya sa pagtawag. Umaasa siyang tatawagan siya ng mga ito mamaya. Pagkatapos ay binalak niyang umalis sa kanyang tahanan at tingnan mismo ang Jade Beauty Jewelry Store. Ngunit nang sinubukan niyang buksan ang pinto ng hindi mabilang na beses, umungol siya sa galit. Ano ang nangyayari ngayon? Hindi magbubukas ang pinto. Nagising ang asawa niya sa ingay. Naglakad siya palabas at narinig ang galit na boses ni Xiaoping. Mga ad ng Pub Future. Ano? Hindi magbubukas ang pinto. Anong mali dito? Agad na nagpunta si Mrs. Xiao para buksan ang pinto, ngunit sinubukan din niya ng walang kabuluhan. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya. Paano ko malalaman? Tawagan ang kumpanya ng ari-arian ngayon din. Galit na sigaw ni Xiaoping. Agad na pumunta si Mrs. Xiao para tawagan sila. Ang Harmonious Home ay isang medium-level na living area na may magandang serbisyong ibinigay ng kumpanya ng ari-arian. Lalo na nang tinawag sila ni Mrs. Xiao, nagpadala sila ng mga tao upang tumulong ng walang pagkaantala. Pagkatapos ay nalaman nilang may nagbuhos ng superglue sa puwang, at nagspray ng puting pintura sa paligid ng pinto. Ang pinto ay basura lamang ngayon, at kailangang alisin. Galit na galit si Xiaoping. Hindi niya maintindihan kung sino ang gagawa sa kanya noon. Hiniling niya sa manggagawa mula sa kumpanya ng ari-arian na suriin ang mga surveillance camera, ngunit nasira ang tape. Muntik nang mabaliw si Xiaoping, ngunit kailangan pa niyang tumawag ng papalit sa pinto. Makalipas ang halos 1 oras, dumating ang repairer para tanggalin ang pinto. Sinabihan ni Xiaoping ang kanyang asawa na manatili sa bahay bago siya umalis. Gayunpaman, nang makarating si Xiaoping sa paradahan sa ilalim ng lupa at malaman na ang kanyang sasakyan ay nasira ng husto, siya ay nahimatay dahil sa galit.
Ang Jade Beauty Jewelry Store ay gaganapin ang seremonya ng pagbubukas nito sa 10 a.m. Ang 10 security guard na inayos ni Sito Ye para kay Guning ay dumating na ng 9 a.m. N0V3LB1N ang unang plataporma na naglalahad ng kabanatang ito. Samantala, tinawagan ni Sito Ye si Guning para batiin siya. Dahil sa espesyal na pagkakakilanlan ni Sito Ye, hindi siya nakapunta ng personal sa opening ceremony. Kaya maaari lang niyang tawagan si Guning. Hindi naintindihan ni Leng Xiaoteng at naisip na hinahabol din ni Sito Ye si Guning, kaya hindi niya nagustuhan si Sito Ye sa simula pa lang. Kaya naman, nang marinig niya na ang tawag ay mula kay Sito Ye, bigla siyang kinabahan. Bagamat tila tinatrato ni Guning si Sito Ye bilang isang karaniwang kaibigan, si Leng Xiaoteng ay galit pa rin sa katotohanan na si Guning ay humingi ng tulong kay Sito Ye. Siyempre, naramdaman ni Guning ang kanyang kalungkutan. Naiintindihan niya ang nasa isip nito. Siguradong hindi siya masaya sa ginawa ni Sito Ye para sa kanya. Ibinaba ni Guning ang tawag at nagtanong, anong problema? Bakit hindi mo sinabi sa akin na kailangan mo ng mga bantay? Hindi nasisiyahang tanong ni Leng Xiaoteng. Sabi mo busy ka, kaya ayokong abalahin ka, sagot ni Guning. Hindi niya talaga alam na maaari siyang humingi ng tulong kay Leng Xiaoteng. Sa halip, naisip niya na mas maginhawa kung si Sito Ye ay handang tumulong, dahil ang kanyang gang ay nakabase sa CTG. Kabanata 175. Nagsisi na ngayon si Leng Xiaoteng na nagsinungaling siya kay Guning, ngunit nakipagtalo pa rin siya, kahit wala ako rito, matutulungan pa rin kita. Sa katunayan, dumating man siya sa CTG o hindi, madali para sa kanya na ayusin ang mga security guard para kay Guning. Kailangan lang niyang tumawag. Pangako, pupunta ako sa iyo kung may kailangan ako sa susunod. Mangyaring huwag magalit, pag-alo ni Guning sa kanya. Nang marinig iyon, sa wakas ay natuwa si Leng Xiaoteng. Malaki. Ang pinakakapansin-pansing tampok ng pagbubukas na ito. Ang seremonya ay ang King's Green, kaya nag-iwan sila ng malaking bakanteng espasyo sa gitna ng tindahan upang ilagay ang King's Green para ma-appreciate ito ng mga tao. Nakalock ito sa isang glass box na may bantay sa tabi. May mga taong unti-unting nagkukumpulan. Ang ilan ay narito upang tingnan, habang ang ilan ay dumating upang batiin si Zhou Zhenghong. Si Ling Zhu at isang cameraman ay dumating ng mas maaga upang alamin kung sino ang mga bisita. Halos magkasabay na dumating sina Master Yan, Master Fu at Master Bai, dahil may napagkasundoan silang umalis ng magkasama. Dumating si Yan Zhenglan, ang alkalde ng CTG, kasama ang kanyang ama, si Master Yan at Bai Linwei kasama ang kanyang ama na si Master Bai. Mga ad ng Pub Future. Ang pagdating ng mga mahahalagang figure na ito ay agad na nagdulot ng isang sensasyon. Walang nakakaalam kung kailan nagkaroon ng ganoon kalapit na relasyon si Zhou Zhenghong sa mga maimpluwensyang tao sa CTG. Si Guning ay isang random na customer lamang ngayon. Hindi siya nagpakita ng anumang titulo sa Jade Beauty Jewelry. Alam iyon ni Master Fu at ng iba pa, kaya binati lang nila si Zhou Zhenghong para protektahan ang tunay na pagkakakilanlan ni Guning. Si Leng Xiaoteng ay patuloy na sumusunod sa likod ni Guning. Ang kanyang pambihirang hitsura at hangin ng lamig at pagbabante ay mahirap baliwalain. Si Master Bai at ang iba pa ay sophisticado. Alam nila na si Leng Xiaoteng ay hindi simple sa unang tingin, ngunit wala silang ideya tungkol sa kanyang background. Iniisip din nila kung si Guning at ang lalaki ay mag-asawa. Gayunpaman, tumanggi silang paniwalaan ito, dahil napakabata pa ni Guning. Si Guning ay kumilos na parang isang mature na nasa hustong gulang, kaya posible pa rin na mas nauna siyang umibig kaysa sa iba. Sa kabuuan, hindi nila hihilingin kay Guning ang sagot. Personal niyang kapakanan iyon, at wala silang karapatang makialam. Naniniwala rin sila na si Guning ay isang taong may prinsipyo. Kahit na in love siya, dapat dahil maaasahan ang lalaki. Lolo Fu, Lolo Yan, Lolo Bai, Mayor Yan, Chairman Bai, napakasaya kong makilala kayong lahat. Lumakad si Guning na binabati sila.
Hindi mo na ako kailangang tawaging mayor yan. You can just call me Uncle Yan, magiliw na sabi ni Yan Zenglan. Hindi naman siya mukhang taong may awtoridad. Iniligtas ni Guning ang kanyang buhay pagkatapos ng lahat, at hindi siya handang kumilos bilang isang opisyal sa harap niya. Tito Yan, maligayang pagdating. Tinawag siya ni Guning ayon sa gusto niya. Nako, hindi mo na rin ako kailangang tawaging Chairman Bai. Tawagin mo akong Uncle Bai please. Hindi naman kami estranghero, dagdag ni Bai Linwei. Si Bai Linwei ay isang kaaya-ayang tao din. Pinakamahalaga, talagang pinahahalagahan niya ang kakayahan ni Guning, at gusto niyang makipagkaibigan sa kanya. Tito Bai, welcome ka rin. Sabi ni Guning. Siyempre, masaya siyang malaman na ang mga makabuluhang numero ay handang magkaroon ng malapit na koneksyon sa kanya. Ginawa ng kabanatang ito ang unang paglitaw nito sa pamamagitan ng NO3L Bean. Sa oras na iyon, huminto ang isang itim na Jaguar sa kalsada sa labas ng Jade Beauty Jewelry Store. Si Li Zhenyu ang driver, at si Qin Yifan ay nakaupo sa passenger seat, habang si Li Zenzhen ay nasa backseat. Kahit na malawak ang kalsada at 6 na metro ang layo ng tindahan, nakilala pa rin nila si Guning sa unang tingin. Mga ad ng Pub Future. Bakit nandito si Guning? Nang makita si Guning, nakaramdam ng takot si Li Zenzhen dahil sa instinct. Talagang tinakot siya ni Guning. Kilala pa niya ang Bai family, Yan family at ang Fu family. At mukhang close na close sila. Nagulat din si Li Zhenyu, ngunit mas nagulat siya na kilala ni Guning ang mga master na iyon. Ganito rin ang pakiramdam ni Li Zenzhen. Akala nila si Guning ay isa lamang mahirap na ordinaryong babae na hindi kayang kilalanin ang mga napakayaman at maimpluwensyang pamilyang iyon, ngunit napakalapit na nila ngayon. Malamang na hindi tuwirang papansinin ng mga master na iyon si Li Zhenyu kahit na pumunta siya para batiin sila sa sarili niyang inisyatiba. Namangha din si Qin Yifan sa eksena, ngunit agad na lumipat ang atensyon niya sa lalaking nasa tabi ni Guning. Sino ang lalaking ito? Bagamat hindi siya sigurado na sila ay mag-asawa, ang hitsura ni Leng Xiaoteng ay nagbanta kay Qin Yifan. Kailangan niyang aminin na di hamak na mas gwapo ang lalaki kaysa sa kanya. Hindi niya akalain na si Guning ay isang mababaw na babae, nahuhusgahan ang isang lalaki mula sa kanyang hitsura. Kaya naniwala siya na kung nagustuhan ni Guning ang lalaking ito, tiyak na namumukod tangi ang lalaki. Mahal ni Li Zenzhen si Qin Yifan. Ngunit gusto rin niyang pahalagahan ang iba pang magagandang lalaki. Lalo na ang mga kaakit-akit na lalaking idolo at bituin, ngunit si Qin Yifan ang lalaki sa kanyang puso, habang ang iba ay sa kanyang mga mata lamang. Sa makatuwid, nang lumitaw si Leng Xiaoteng sa kanyang paningin, agad siyang naakit ni Li Zenzhen. Mas charming pa ang lalaki kaysa sa idol niya. Kasabay nito, naiinggit siya kay Guning. Anuman ang relasyon sa pagitan nila, kahit na sila ay mga karaniwang kaibigan lamang, naniniwala pa rin si Li Zenzhen na hindi karapat-dapat si Guning sa gayong gwapong lalaki. Gayunpaman, para sumuko si Qin Yifan kay Guning, pinuri ni Li Zenzhen ang labag sa kanyang kalooban, ang lalaki ay dapat nakasintahan ni Miss Gu. Ang gwapo niya. Nasaktan si Qin Yifan, ngunit wala siyang sinabi. Wala rin siyang ideya na sinadya ni Li Zenzhen na sabihin iyon, kaya hindi niya ito sinisisi. Naisip ni Qin Yifan na si Guning ay may koneksyon sa Jade Beauty Jewelry. Ngunit hindi inisip ni Li Zhenyu at Li Zenzhen kaya naisip lamang nila na narito si Guning para dumalo sa seremonya ng pagbubukas. Kahit na alam nila na sina Guning at Zhou Zhenghong ay magkaibigan. Dahil sa presensya ni Guning, nanatili ang tatlo sa kotse na naghihintay. Girl Gu, maaari ko bang tanungin, sino ang binata na ito? Sinulyapan ni Master Bai si Leng Xiaoteng. Ayaw niyang imbestigahan ang background niya, pero inisip niya na magiging impolite kung hindi niya papansinin ang binata. Oh, tama. Kaibigan ko ito, si Leng Xiaoteng, agad na pakilala ni Guning. Tumango lang si Leng Xiaoteng sa kanila dahil sa kanyang ugali, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang kawalan ng respeto. Ngumiti din sa kanya si Master Bai at ang iba pa. Masasabi nilang hindi madaldal si Leng Xiaoteng,
Kaya wala silang pakialam. Tara at tingnan natin ang King's Green ngayon. Nakita na ninyo itong lahat, ngunit hindi pa ako, iminungkahi ni Bai Linwei. Bagamat hindi siya gaanong interesado sa Jade. Ang King's Green ay sulit na tingnan at kunan ng larawan.